Bakit siya mag-i-insinuate na inedit yun? Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Binigyang babala ni Senator Rodante Marcoleta si Senate President Tito Soto. Kaugnay sa naging pahayag nito na parang inedit umano ang binasang affidavit ng mga Diskaya. Aniya, baka hindi raw ito mapatunayan ni Senator Soto. At dagdag pa niya, parang may kinikilingan daw ang bagong Senate President dahil lamang sa nakalaban ng mga Diskaya sa politika ang pamangkin nito na si Pasig City Mayor Vico Soto. Kasunod ng pagtanggi nito na ilagay ang mga Diskaya sa Witness Protection Program ng gobyerno. Matatandaang kinuwestiyon ni Senator Soto ang sinumpaang salaysay na isinumite ng contractor couple na sina Curly at Sara Diskaya. Mayroon umanong bumulong sa kanila na empleyado ng Blue Ribbon Committee at sinabing edited di umano ang nasabing sinumpaang salaysay. Nangyayari po ngayon sa Senado, ano po bang dapat na maunawa? Kasi ang daming, lumulutang na mga tanong ngayon. Ano ang mangyayari sa susunod? Kasi sa pagsasalita po ng Senate President niyo, parang ang kinomentaryuhan niya ay ang mga miyembro ng Kamara de Representante. Samantalang yung dalawang senador na nabanggit po, kasama niyo sa Senado, parang tahimik po siya doon sa punto na yon, Sen. Hindi nga alam, hindi lang yun. Kasi nakita mo naman ng mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat ka agad eh. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat